وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا يا معشر الطلبة. لقد شرحنا لكم في المحاضرة الماضية أو في دروسنا السابقة باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، ومنه كان وأخواتها وإن وأخواتها، وبعد ذلك تناولنا في الدرس السابق ظننت أو ظن وأخواتها، وكل هذه الموضوعات داخلة في مرفوعات الأسماء، وقلنا بأن مرفوعات الأسماء سبعة. مرفوعات الأسماء سبعة: الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها. بعد ذلك تناولنا في الدرس السابق ظننت أو ظن وأخواتها، وما بقي لنا إلا الدرس الأخير أو الدرس الثامن أو الموضوع الثامن من مرفوعات الأسماء، ونسميها التوابع. وفي اللغة العربية عندنا أربعة من التوابع: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وسنأخذ أو سندرس أو سنشرح لكم هذه الأربعة واحدا. واليوم نبدأ بالنعت. إذن درسنا اليوم وهو الدرس الثامن عشر يتعلق بالنعت. Mga kapatid o mga minamahal naming estudyante na nakasubaybay, nakaantabay palagi sa mga aralin natin sa channel na ito patungkol sa Qawaidun Nahwu, alhamdulillah, gaya po ng sinabi ko, hinati po natin ang kitab ng Muqaddimatul Ajurrumiyah sa tatlong bahagi. Meron po tayong tinatawag na Marfu'atul Asma, Mansubatul Asma at Makhfudatul Asma. Nakapag-umpisa na po tayo sa Marfu'atul Asma. Ibig sabihin ng Marfu'atul Asma, sila yung mga isim, noun, pangalan na ang kanilang pangunahing palatandaan sa kanilang dulo ay ad-dhammah. Idan, alamatuha al-asliyah ad-dhammah. At meron po tayong 7 mula sa Marfu'atul Asma. 7 uri ng salita na ang kanilang pangunahing palatandaan sa kanilang dulo ay ad-dhammah. Ano po iyon? Al-fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wasmu kana wa akhawatiha wa khabaru inna wa akhawatiha. At napag-aralan na po natin itong lahat. At last lesson po natin ay isiningit po natin ang dhanantu wa akhawatiha. At ang natira na lamang po or ang pang-7 aralin mula sa Marfu'atul Asma ay walang iba kundi ang tinatawag na at-tawabi'. Okay? At-tawabi'u. At ang at-tawabi'u sa lughatul Arabiyya ay meron po itong 4 na uri: an-na'tu wal-'atfu wat-tawkidu wal-badalu. Inshallah subhanahu wa ta'ala, iisa-isahin po natin yang ipaliwanag. So sa araw po na ito po ang pang 18 aralin po natin or lesson 18. At uunahin po muna natin inshallah subhanahu wa ta'ala ang pinakaunang uri o pinakaunang uri ng salita mula sa at-tawabi', at ito po ang tinatawag na an-na'tu. So yan po ang aralin natin inshallah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito. At ang na'tu, kapatid, sa wikang English ay tinatawag po ito na adjective. At sa wikang Tagalog naman, ito ay tinatawag nating pang-uri. Okay? Ito ay tinatawag nating pang-uri. Ang mga kalimat na ito ay nagdi-describe sa mga nauna sa kanilang mga salita. Nagdi-describe sila sa nauna sa kanilang mga salita. So ano nga ba ang kahulugan ng an-na'tu? Sabi po ni Ibn Ajurrum sa kanyang kitab na Al-Muqaddimatul Ajurrumiyah, an-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi aw wa jarrihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Sabi ni Ibn Ajurrum, ang na'at siya daw ay tabi'un. Tabi'
ito po ay pang-isahan or mufrad or singular po siya ng at-tawabi'. At-tawabi' ito po ay nasa plural form or pangmaramihan. Ang kanya pong singular form ay tabi'un or at-tabi'u kung lalagyan po natin ng alif wa lam. At ang ibig sabihin po nito ng tabi'un, ito po ay sumusunod. Okay? Tabi'un, sumusunod lamang po siya sa nauna sa kanyang kalima. Tabi'un lil man'uti. Sumusunod po siya sa nauna sa kanyang salita. Ano po ang nauna sa kanyang salita? Ang naunang salita sa kanya, ang tawag po doon ay al-man'ut. At ibig sabihin ng al-man'ut, siya po yung salita na dinidescribe po natin. Nilalagyan po natin ng pang-uri sa loob ng isang pangungusap. Tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Sumusunod lamang siya sa kung ano ang kalagayan ng man'ut or yung salita na dinidescribe natin, nilalagyan natin ng pang-uri sa loob ng pangungusap. Kung ito ay marfu', ibig sabihin kung ang kanyang halatul i'rabiyya ay marfu', ibig sabihin kung ang kanyang pangunahing palatandaan ay dhamma, ang an-na'at ay magiging dhamma din ang kanyang palatandaan. Kung ito naman ay magiging fatha ang kanyang pangunahing palatandaan or an-nasbu, magiging fatha din po ang pangunahing palatandaan ng an-na'at. At kung ang kanyang pangunahing palatandaan sa loob ng jumla ay al-kasra, ibig sabihin ng al-khafd, ang kanyang pangunahing palatandaan ay al-kasra, ang na'at din po ay magiging kasra din. Wa ta'rifihi wa tankirihi. Ibig sabihin, kung ang ating man'ut, yung salita na dinidescribe natin sa loob ng pangungusap ay ma'rifah, kinakailangan yung sifah or yung na'at natin ay ma'rifah din. Ano po ang ibig sabihin ng ma'rifah? Ang ibig sabihin ng ma'rifah, ito po yung definite noun. Ibig sabihin, ito po ay salita na mayroon po siyang partikular na pangalan. Halimbawa, tao na mayroon siyang partikular na pangalan. Halimbawa, Muhammadun, Zaidun, Yasirun, Rashidun, ila akhirih. Kung sa babae, Fatimah, Zainab, Aisha, ila akhirih. So ganyan po. Kagaya din po sa bagay, halimbawa, al-qalamu as-sayyaratu, wa ma ila dhalika. Yan po ang ibig sabihin ng ma'rifah, definite. Alam po natin, kilala natin kung sino ang ating pinag-uusapan. Wa tanggirihi. Ito po ay kabaliktaran po ng ma'rifah. Kung ang ma'rifah kanina ay kilala natin or definite noun, ang nakira naman ay indefinite noun. Ibig sabihin ng indefinite noun ay hindi po siya kilala or unknown po siya. Okay? Or unknown. Isa sa mga palatandaan ng nakira kapag hindi po siya pinasukan ng alif at lam. Kapag wala po siyang alif wa lam. Halimbawa, kapag sasabihin po natin talibun. Okay? Kapag sasabihin po natin talibun. Ibig sabihin ng talibun, isang mag-aaral. Isang mag-aaral na lalaki. Ibig sabihin, wala po tayong tinutukoy. Kung hindi, pangkalahatan po ito. Okay? Ang salitang ito ay pangkalahatan. Lahat ng mag-aaral na lalaki ay pwedeng pumasok po dito. Mag-aaral man siya ng wikang Ingles, mag-aaral ng wikang Arabic, o ano pa mang kurso, lahat ay papasok dito kung siya ay mag-aaral na lalaki. Okay? So, ibig sabihin, yan po ang ibig sabihin ng unknown or indefinite. Wala po tayong tinutukoy. Kung hindi, pangkalahatan po siya. Okay? So, ngayon, sinabi natin kanina na ta'rifihi, ibig sabihin, kapag ang ating man'ut or yung salita na ating nilalagyan ng pang-uri or adjective ay ma'rifah or definite, kinakailangan yung na'at natin ay definite din. Okay? At mayroon tayong tinatawag na al-ma'rifatu khamsatun. Mayroon tayong mga uri ng al-ma'rifah. Mayroon tayong tinatawag na mga uri ng definite noun. Okay? So para mayroon po tayong guide, mayroon tayong gabay para malaman po natin kung ano yung mga salita na definite or meron silang mga particular na pangalan. Meron po tayong guide dito at ito po ay binubuo ng 5 uri ng salita. Okay?
Al-ma'rifatu khamsatun. Meron tayong 5 uri dito ng al-ma'rifah. Ang unang uri ay al-ismul mudmaru. Al-ismul mudmaru, ibig pong sabihin ng al-ismul mudmar, ito po yung pangalan na humahalili sa maliwanag na pangalan. Ibig sabihin, ito po yung pangalan na tinatawag po natin sa wikang Ingles na personal pronoun or panghalip na panao. Siya po ay pumapalit, humahalili sa partikular na pangalan ng tao, bagay, puok, o ano paman. Okay? Halimbawa po rito ay isa po sa mga halimbawa natin ay ana, nahnu. So kung inyo pong matatandaan, meron po tayong naunang aralin patungkol dito, patungkol po sa tinatawag na personal pronoun or panghalip na panao. Binubuo po ito ng 3 uri ng personal pronoun or tinatawag po nating ad-dhamair sa wikang Arabic. Meron po tayong lil mutakallim, ibig sabihin ng lil mutakallim ay para sa first person, mismong nagsasalita. Pangalawa, lil mukhatab, ibig sabihin ng lil mukhatab, second person or yung kausap po natin. At pangatlong uri ng al-mudmar ay yung al-ghaib or third person, siya po yung ating pinag-uusapan. Okay? So sa first person, meron po tayong ana wa nahnu. Second person, meron po tayong anta, anti, antuma, antum, antunna. At sa third person or lil ghaib, meron po tayong huwa, hiya, huma, hum, hunna. Okay? Dito po tayo sa pangalawa. So tapos na po tayo sa al-ismul mudmar. Pangalawang uri ng al-ma'rifah, tinatawag po nating al-ismul alamu. Ibig sabihin ng al-ismul alamu, ito po yung salita or pangalan na may particular po o particular po sa tao, bagay, puok, lugar at iba pa. Okay? Halimbawa, particular na pangalan ng tao, kagaya po ng binanggit natin kanina, Muhammadun, Fatima, Zainab, Zahra, ila akhiriha. So, yan po ang halimbawa ng al-ismul alamu. Halimbawa, particular na pangalan ng lugar or puok. Halimbawa, As-Sudan, Al-Korea, Al-Mamlakatus Saudiya, Makkah, Al-Madinatul Munawwara, As-Sin, Al-Philippine, ila akhiriha. Okay? So, lahat po ng iyon ay papasok po dito sa al-ismul alam. Pangatlo, al-ismul mubham. Okay? Al-ismul mubham. Ibig sabihin ng al-ismul mubham, ito po yung mga pangalan na hindi po siya malinaw or nakatago po. Okay? Or pwede po natin tawaging ghamid. Okay? Maghmud. Hindi po natin alam kung sino ang tinutukoy. Liban na lang kung daragdagan po natin ng iba pang salita. Okay? Liban na lang kung durugtungan po natin ng iba pang salita na kung saan siya po yung tinutukoy ng ating al-ismul mubham. At pasok po rito ang asmaul isyara. Yung hada, hadihi, hadani, hatani, haula. Okay? Lahat po ng iyon ay pasok po sa al-ismul mubham at pasok din po dito ang tilka wa dhalika ila akhiriha. Okay? Pangapat, al-ismul ladhi fihi al-alif wa lam. Pangapat, yung pangalan, isim na mayroon daw siyang al-alif wa lam. Yung pinasukan po siya ng al-alif wa lam. So lahat po ng salita, lahat ng pangalan na pwedeng pumasok sa kanya ang alif wa lam, okay? Lahat po ng iyon ay papasok po dito. Kapag ang isang salita ay pinasukan po natin ng alif wa lam, siya po ay magiging ma'rifah. Siya po ay magiging definite noun. Mula po sa indefinite ay magiging definite. Halimbawa, kagaya po ng binigay nating halimbawa kanina, talibun. Ibig sabihin ng talibun ay isang mag-aaral na lalaki. So, kahit sino mag-aaral ay pwedeng pumasok dito. Pero kapag lalagyan po natin ito ng al-alif wa lam, so magiging
at-ta, okay, at tanbih or karagdagang kaalaman. Kapag lalagyan po natin ng alif wa lam ang isang kalima, aalisin po natin ang kanyang tanwin. Okay? Aalisin po natin ang tanwin. Hindi pwedeng magsama ang tanwin at ang alif wa lam sa isang kalima. Okay? So, inalis po natin ang tanwin kaya naging at-talibu. So, kanina at-talibun, nung nilagyan po natin ng alif wa lam, naging at-talibu. Kanina, siya po ay indefinite. Hindi po natin kilala, hindi po natin tinutukoy kung sino mag-aaral. Ngayon ay naging definite po siya, naging known or kilala. Kapag sinabi nating at-talibu, at-talibu ang estudyante. So kapag sinabi nating ang estudyante, alam natin kung sino ang ating tinutukoy. Alam natin kung sino ang ating pinag-uusapan. Alam ng first person at alam din ng second person. Kung sino ang tinutukoy natin sa salitang ito. Okay? So kapag ang isang kalima o ang isang salita ay pinasukan na po ng alif wa lam, magiging definite na po siya. Okay? So iyon po ang pang-apat. At pang-lima, وَمَا أُضِيفَ إِلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ. Okay? Pang-limang uri ng ma'rifa, al-ma'rifa, وَمَا أُضِيفَ إِلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ. So lahat ng kalima, okay? Lahat ng kalima na dinugtungan ng isa sa apat na mga uri ng salita na binanggit natin kanina, al-ismul mudmar, al-ismul alam, al-ismul mubham, al-ismul ladhi fihi al-alif wal lam, so lahat po ng salitang iyan ay magiging ma'rifa. Magiging ma'rifa. Okay? So yan po ang ating panglimang uri ng al-ma'rifa. So alhamdulillah, meron na po tayong guide para malaman po natin na ang salitang iyan ay definite or ma'rifa. Tinatawag po nating ma'rifa or salita na mayroon po siyang tinutukoy na partikular na tao, bagay at iba pa. Ang pangalawa, tinatawag po nating nakira. Okay? Tangkir or tinatawag po nating nakira. So ang nakira, ulitin ko po, ang nakira, ito po yung mga salita na pangkalahatan po siya. Okay? Ito po yung mga salita na pangkalahatan. At isa po sa palatandaan na ang salitang iyan ay nakira or indefinite noun kapag hindi po siya pinasukan ng alif wal lam. Kapag wala po siyang alif wal lam. Okay? Maliban na lang po sa mga salitang nabanggit natin. So sapagkat ito, halimbawa, al-ismul mudmar ana, wala po itong alif wal lam. Okay? Wala po siyang alif wal lam, ngunit pasok po siya sa al-ma'rifa. Okay? So hindi ibig sabihin na lahat ng salita, hindi ibig sabihin na lahat ng salita na walang alif wal lam ay papasok na sa nakira. Okay? Lahat ng salita na walang alif wal lam papasok sa nakira maliban na lamang sa mga nauna nating nabanggit sapagkat ito sila ay wala po silang mga alif wal lam. Okay? So ang lahat ng nandito ay ma'rifa at lahat ng salita na walang alif wal lam, okay? Labas po sa nabanggit natin dito, lahat po ng iyon ay papasok po sa an-nakira or indefinite noun. Halimbawa, masjidun, baytun, qalamun, sayyaratun, talibun, imamun, mudirun, ila akhiriha. So lahat po ng iyon ay an-nakira. Ngayon, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ay maglalagay po tayo ng mga halimbawa para mas maintindihan po natin ang tinatawag na an-na'tu. Okay? Bago po tayo magpatuloy at magbigay ng mga halimbawa, mayroon lang po ako nais dagdag maalumat or kaalaman
para maging aware po tayo o para mas tumatak or para mas magkaroon po tayo ng karagdagang kaalaman patungkol sa an-na'at. Okay? So kanina nagkaroon na po tayo ng kaalaman patungkol sa ma'rifah at nakira. Okay? Mayroon po tayong dalawang salita na magkaiba po dito. Una, Zaidun. Pangalawa ay Talibun. Okay? Kinakailangan po muna na malaman natin kung anong uri ng salita meron tayo sa apat na bahagi. Okay? Una, min haythul adad. Pangalawa, min haythu tadhkiri wa ta'nith. Pangatlo, min haythu ta'rif wa tankir. Pang-apat, min haythu halatiha al-i'rabiyah. Una, kailangan muna nating malaman kung ang salita ba na ito ay pang-isahan, pangdalawahan o pangmaramihan. Pangalawa, kung ito ba ay panglalaki or pangbabae. Pangatlo, kung ito ba ay definite or indefinite. At pang-apat, kung ano ang kanyang sitwasyon sa kanyang i'rab. Okay? At iyan po ay nasa lesson 5 po natin. Kung halimbawa, bago pa lang po tayo sa channel na ito or bago po tayo sa tinatawag na halat al-i'rabiyah, tinalakay po natin yan sa lesson 5 sa babul i'rab. At sa lesson 6 po ay tinalakay natin ang alamatur raf'i. Okay? Alamatu ar-raf'i. Sapagkat yan po ay related po sa marfu'atul asma. Okay? So una, kailangan po nating malaman kung ito ba ay pang-isahan, pang-dalawahan, or pang-maramihan. Okay, Zaidun, ibig sabihin ng Zaidun, isa lang. Isang lalaki na ang kanyang pangalan ay Zaid. Okay? So siya ay mufrad. Pangalawa, min haythu tadhkir wa ta'nith. Ito ba ay ang Zaid? Ito ba ay pangalan ng lalaki o pangalan ng babae? So pangalan ng lalaki. Okay? So mudhakkar. Okay? Mudhakkar. Pangatlo, min haythu ta'rif wa tankir. Ito ba ay definite or indefinite? Ito ba ang pangalan ba na Zaid ay pangkalahatan or ang Zaid ay pangalan lamang ng partikular na tao? Okay? So ito po ay pangalan lamang ng partikular na tao. Ibig sabihin, ito po ay definite. So siya po ay ma'arifah. Okay? At pangapat, ano ang kanyang sitwasyon sa i'rab or kanyang halatul i'rabiyah? So halatul i'rabiyah niya ay marfu'. Okay? So halatul i'rabiyah, meron po tayong apat. Meron po tayong marfu', imma an takuna al-kalimatu marfu'atan o mansubatan o makhfudatan o majzumatan. So apat po ang ating halat al-i'rabiyah. At pwede nyo po yung i-review sa lesson 5 at sa lesson 6, lesson 7, lesson 8 at lesson 9. Lesson 5, babul i'rab, at lesson 6 po ay alamatu ar-raf'i. So ar-raf'u po ang ating ginamit sapagkat ang na'at ay napapabilang po siya sa marfu'atul asma. Okay? Inuna po muna natin ang marfu'atul asma. Okay? At saka na natin talakayin ang na'at kapag siya ay mansub at kapag siya ay makhfud. Inshallah darating din tayo diyan, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? So ang kanyang halat al-i'rabiyah ay marfu'. Okay? At uulitin ko po, kapag sinabi po nating marfu', ang kanyang pangunahing palatandaan ay ad-dhamma. Okay? At ang tinutukoy lang po dito, yung unang dhamma. Yung pangalawa, yan po ay kanyang tanwin. So, ang kanya pong palatandaan dito ay yung unang dhamma lamang. Okay? So, Zaid, mufrad, mudhakkar, ma'rifah, at marfu'. Okay. Dito po tayo sa pangalawang salita, sa talibun. Okay? So, talibun,
Okay? Kagaya din po ng ginawa natin sa itaas. Tingnan po natin ano ang kanyang uri. Kung ang pagbabasihan po natin ay ang kanyang bilang. So siya po ay mufrad, pang-isahan. Okay? Mufrad, pangalawa. Siya po ay panglalaki. Okay? Mudhakkar, masculine. Okay? Pangatlo, dito po sila nagkaiba. Ito ba ay ma'rifa or nakira? Ang talibun, ito ba ay definite, particular lamang sa isang tao or pangkalahatan? Ito po ay pangkalahatan. Kaya, siya po ay nakira. Okay? Siya po ay nakira. At pangapat, marfu' din po siya sapagkat ang kanyang pangunahing palatandaan ay ad-dhamma. Okay? So ngayon, alam na po natin ano po ang pinagkaiba ng ma'rifa at ng nakira. Okay? At meron po tayong apat na kailangang pagbasihan po natin para magkaroon po tayo ng tamang paglagay ng na'at at saka man'ut para maikumpara po natin sa ibang mga kalima. Okay? Sapagkat kailangan pong magkapareho ang ating na'at at man'ut. Kung ang ating man'ut ay mufrad, pang-isahan, kailangan ang kanyang na'at or adjective or pang-uri ay pang-isahan lamang. Kung ang ating man'ut, salitang nilagyan natin ng adjective or pang-uri ay panglalaki, kailangan panglalaki din. Kung ito ay ma'rifa or definite, kailangan definite din ang ating na'at. At kung ito ay marfu' o dhamma ang kanyang pangunahing palatandaan, kailangan dhamma din po ang pangunahing palatandaan ng an-na'at. Okay? At ngayon po ay isusulat po natin dito inshallah subhanahu wa ta'ala ang kabaliktaran or kasalungat ng mga salitang nabanggit natin. Okay? Dito po sa ating mga basihan. Okay, una, mufrad. Pangalawa, mudhakkar. Hindi ko na po ito lalagyan ng harakat or mga vowels or patinig sapagkat malalaman po natin ito base po sa aking pagsasalita. Okay? Mudhakkar, pangatlo. Ma'rifa. So kayo na lang po ang maglagay ng mga patinig base po sa pagbasa po natin. At pang-apat, marfu. Okay. So ano ang kabaliktaran ng mufrad? Ang kabaliktaran ng mufrad ay muthanna at jam'un. Okay? Muthanna at jama'. Ang kabaliktaran naman ng mudhakkar ay muannath. Ang kabaliktaran ng ma'rifa ay nakira. At ang kabaliktaran ng marfu' ay mansub at makhfud. At pwede rin po itong tawaging majrur. Okay? Makhfud at majrur, pareho lang po ang kanilang kahulugan. Kapag sinabi po nating al-khafdu at kapag sinabi po nating al-jarru ay wala po silang pinagkaiba. Okay? At hindi po natin, kung magtataka po kayo, hindi po natin dito sinama ang majzum. Okay? Ibig sabihin ng marfu', ang kanyang pangunahing palatandaan ay ad-dhamma. Mansub, ang kanyang pangunahing palatandaan ay al-fatha. Makhfud or majrur, ang kanyang pangunahing palatandaan ay al-kasra. Meron po tayong pang-apat na halatul i'rabiyya. At iyon po ay ang tinatawag na majzum. Ang kanyang pangunahing palatandaan ay as-sukun. Okay? So bakit hindi po natin sinali ang majzum dito po sa at-tawabi'? Okay? Sapagkat lahat po ng at-tawabi' dito, lahat po nito ay asma. Pasok po sila lahat sa isim. An-na'at wal-'ataf wat-tawkid wal-badal. Okay? So ang ginamit po natin ay pasok po ito lahat sa isim. So hindi po tayo gumamit ng majzum sapagkat ang al-jazmu ay khas bila fa'al. Al-jazmu khasun bila fa'al. Ang al-jazmu or ang sukun,
pangunahing palatandaan ay sukun, ay special lang po yan para sa af'al. Para lang po yan sa verb or sa action word. Sa isim, hindi po siya pwedeng maging sukun. Okay? Hindi po tayo pwedeng maglagay ng sukun sa dulo ng isim. Ano po ang sinabi ni Ibn Malik sa kanyang Alfiya? Sa kanyang kitab na Alfiyat Ibn Malik, sabi niya, walismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima. Sabi niya, ang isim special lamang po ito sa kasra. Okay, ang kasra ay special lamang po sa isim at ang sukun ay special lamang po sa fi'il. Ibig sabihin, ang isim hindi pwedeng maging sukun at ang fi'il ay hindi rin po pwedeng maging kasra ang kanyang palatandaan sa kanyang dulo. Maliban na lang po sa isang sitwasyon, maliban na lang po kung situasyonal, yung tinatawag po natin na iltiqa as-sakinain. Pero kung babalikan po natin ang kanyang original na palatandaan, iyon po ay sukun at hindi po kasra. Okay? So, balik po tayo dito. Mufrad, ibig sabihin ng mufrad ay pang-isahan. Okay? Muthanna, pang-dalawahan. Jama', pang-maramihan. Mudhakkar, masculine or pang-lalaki. Muannath, feminine, pang-babae. Ma'rifah, definite, kilala natin. Nakira, indefinite, hindi po natin kilala or pangkalahatan po siya. Marfu', ibig sabihin ng marfu', pangunahing palatandaan ay dhamma. Mansub, pangunahing palatandaan ay fatha. Makhfud or majrur, pangunahing palatandaan ay al-kasra. Okay? So, ilang kalima meron po tayo? Meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. Okay? At sabi po ng ating ulama'un nuhat, sabi po nila, at-tabi'u, sabi nila, at-tabi'u yatba'u man man'utahu fi arba'atin min 'ashara. Okay? Fi arba'atin min 'ashara. Okay? So, arba'atin kasi 1, 2, 3, 4 at 10 kasi 10 salita lahat ang ginamit natin dito. So, halimbawa, okay, kagaya po nito, so 4 po siya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Idhan, at-tabi'u yatba'u man'utahu fi arba'atin. Fi arba'atin min hadhihi al-'ashara. At-tabi'u yatba'u man'utahu fi arba'atin min hadhihi al-'ashara. Okay? So alhamdulillah, nagkaroon po tayo ng halimbawa sa ating mufrad. Okay? Nagkaroon na po tayo ng halimbawa sa mufrad. Kailangan na lamang po natin ng halimbawa sa muthanna at jama'. Okay? Kung ang ating salita na nilagyan po natin ng pang-uri ay pang-mufrad, pang-isahan, kailangan pang-isahan din ng ating na'at. At kung siya ay pang-lalaki, kailangan pang-lalaki din. At kung siya ay ma'rifah, definite, kailangan definite din ng ating na'at. At kung siya ay marfu, kailangan marfu din. At kung siya naman ay maging muthanna, kailangan muthanna din. Or jama', kailangan jama' din. Muannath, kailangan muannath din ng ating na'at. Nakira, kailangan maging nakira. Mansub, kailangan maging mansub. At ganon din po sa makhfud. Okay? So, maglalagay po tayo ng halimbawa patungkol po sa mufrad. Okay?